Makapag-perform yan, dapat po nililinis natin yung mga dahon, ano. May times po na yung ating sunyana is nagiging ganyan, no, parang maalikabok. Nakapitan yan ng mga kung ano-ano. Madalas kumakapit yan ay mas kumikintab yung dahon, mas kita po yung Hello everyone, this is Hermes Sinabi, hindi tayo na Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga pa gagawin natin sa ating garden? Nung mga nakakaraang araw, nag-trending itong halamang ito, no? Yung millionaire snake plants, at marami sa ating nagtatanong ng mga plant care tips. Ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano linisin yung mga dahon nito, no? Kasi alam naman natin na yung ating mga snake plants talagang nag-a-absorb yan ng mga toxins at yung mga lason sa hangin, nililinis niyan, ano. And para makapag-perform yan, dapat po nililinis natin yung mga dahon, ano, para mabigyan tayo ng magandang benepisyo. At the same time po, syempre, kapag halimbawang malinis po yung kanilang mga dahon, mas healthy yung plants natin, ano, sa mga sakit, insekto. At the same time po, mas na-perform nila yung photosynthesis na tinatawag, o yung pagluluto ng pagkain do sa mga dahon, ano. At ngayon, yan yung gagawin natin. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-NDP, and sa mga meron nito sa labas ng bahay, automatic yan, nalilinis naman yan ng rainwater, ano. Pero dun sa mga naglalagay po dun sa loob ng bahay, yung ating mga millionaire snake plants, importante po na malaman nyo yung paglilinis, ano. Actually, dun sa mga bagong tutok pa lang at ngayon pa lang nakapunta sa channel natin, ano nga ba yung millionaire snake plants, ha? Ito po yung mga millionaire snake plants na yan, tinatawag din pong Sansevieria amazoniana or whale pin, no? At ngayon nga po trending na trending dahil po dun sa kanilang swerte na naibibigay, ano. Kaya lang po paminsan may times na nagkakaroon po ng mga spot yung inyong mga dahon, ano. Possible po dahil dun sa mga dumi na nakukuha niya, hindi nalilinis, ano. May times po na yung ating sunyana is nagiging ganyan, no, parang maalikabok, no. At yan, hindi siya kitang kita yung mga print, namumuti, ano. Madali lang naman po yung solution, no, para mas maganda yung pag-display nyo, mas maganda yung plants nyo, kailangan nyo pong linisin, no. Ano nga ba gagamitin natin? Tara, dalhin muna natin yung ating mga millionaire snake plants dun sa ating area kung saan ating lilinisin po yung kanilang mga dahon. So ayan, simulan na natin yung paglinis dito kung sa mayroong running water, maglilinis. Kasi ayan, para mas mabilis, madali lang naman tong proseso na to, no. Actually, kailangan mo lang ay yan, dishwashing lang, no. At yan, ilalagay ka lang sa sponge. Yan, lumang sponge, pwede na yan. O kung meron kayong basahang malambot, pwede na yan, ano. Tapos lagyan nyo lang, haluan nyo lang ng konting tubig, ano. Yan, yung para makapagpabula lang kayo. Tapos ayan, ipalinis natin yan dito sa ating whale pin. Actually, itong ating millionaire snake plants, maraming tawag dito, no. Tinatawag pa nga itong Congo. Before, yung ating tawag dito is Congo, no. Pakita ko siguro sa inyo ng malampitan habang nililinis ko kasi medyo madilim. Para makita nyo, ilalapit ko yung camera. Natin yung paglilinis, ano. Nakita nyo, meron yung mga part na maalikabok, no. At kapag ayan, ganyan mo, importante na malinis yan. Kasi unang-una sa lahat, kapag hindi mo nilinis itong ating yan, mga dahon, mangyayari po dyan is
kakapitan niya ng mga kung ano-ano. Madalas kumakapit yan ay aphids, no? Mealybugs, yung puti, no? Lalo na kapag yung inyong mga snake plants or yung inyong millionaire snake plants ay nakalagay lang po dun sa loob ng bahay, ano? Ang mangyayari po dyan, pupuntahan po yan ng mga insekto dahil hindi sila nababasa ng ulan. So, ang mga insekto, yan ang gustong gusto, yung mga hindi nababasa ng ulan dahil safe sila dun sa area, no? Kung saan hindi nababasa ng ulan. So, ganyan lang naman, iwanan nyo lang ng ilang minuto yung sabon, no? Yung dishwashing dun sa dahon. Actually, sa akin, hindi ko ina-advise na gumamit kayo ng mga oil-based na leaf cleaner katulad ng mga oil, no? Dahil ang problema po kasi kapag oil yung ginagamit, nahaharangan yung mga pores ng dahon. At the same time po, kapag halimbawang ganyan yung nangyari, hindi makakapag-perform ng photosynthesis, no? Yung halaman o yung paggawa niya ng pagkain. So, kahit po dun sa mga likod ng dahon yan, lagyan nyo po ano. Tapos po, ibabad lang po yan ng mga 2 minutes to 5 minutes, no? Yung ating mga sinabon na mga dahon and banlawan na. So ayan, lumipas na ang ilang minuto, no, na yan, binabad natin, ano. Make sure lang po yung inyong mga gilid-gilid, yung mga pinaka sulok-sulok, tingnan nyo po ano, kung nalinis nyo rin, ano, kasi importante din po yan, minsan dyan nagsisiksik po yung mga peste, no. Ngayon po, ang gagawin lang natin is yan, para lang kayo nagdidilig, ano, yung pagbabanlaw sa kanya, ganyan lang, oh, look, ganyan, ganyan lang siya, no, and okay na yan. Tapos banlawan nyo lang mabuti, no. Huwag kayo matakot kung yung sabon maiwan dyan. Okay na okay lang po yan dishwashing, ano, kasi nag-ano rin po yan, tatanggal ng mga insekto sa lupa, ano, mga peste, no, kaya nakakatulong din po yan. So, yan nyo lang. Parang lang kayong nagdilig ng halaman, ano. So, gawin nyo yung paglilinis, yung hindi pa kayo nagdidilig, ano, para tuloy dilig na po yan. Kapag halimbawang binanlawan nyo, tuloy dilig na po itong ating snake plants, ano. So, ganyan lang. And, sabi ng iba, yan po, kita nyo, parang nagsusobrahan kayo sa tubig, baka ma-overwater. Hindi po yan, ano. Iba po yung overwatering dun sa tinatawag na tinitigmak yung halaman. Kasi po, pag nagwater kayo ng millionaire snake plants, kailangan po talagang umaapaw yung tubig or nagde-drain po yung tubig sa baba, ano, yung talagang nafu-full, kasi baka mamaya yung inyong pagdidilig po yung pakonti-konti, dahil nga sabi natin, ay naku, baka ma-overwater. Huwag kayo matakot, ano, kasi ito naman po, kapag hindi mo laging ginagawa, hindi po yan ma-overwater. Ang sinasabi po kasing overwatering sa mga millionaire snake plants, yung nagsisit in yung tubig, no, yung hindi siya nade-drain, tapos tumatagal yan ng ilang araw, ilang buwan. And kapag yan po yung nangyari, lumalambot yung ugat, ano, nagiging sanhi ng root rot, yung overwatering na tinatawag, ano. Pero po, dito po sa snake plants, bigyan siya ng enough na tubig, ano, yung magandang pagtutubig, no, na talagang makakatulo yung tubig dun sa pinakapaso niya, no, kasi uhaw naman yan kapag halimbawang hindi nyo dinigan. So, tingnan natin, no, look yung kanyang dahon, ang ganda.
Sige, dadalhin na natin to dun sa ating garden para makita natin ano, yung kanyang talagang magandang look. So, eto na yung ating millionaire snake plants. Ang ganda ng kanyang mga dahon, no? Mga linis, ano? At yan, wala yung mga talagang dumi, no? Na makikita natin. Kasi mahirap talaga kapag kumapit sa mga dahon ng ating millionaire snake plants yung talagang dumi. Dahil ang mangyayari po dyan parang nagiging libag, no? Na kailangan kuskusin, no? Huwag kayong gumamit ng matigas na pangkuskus. Alam niyo po sa mga dahon, medyo dapat maingat tayo, no? Kasi may mga times na mayroong nagbabrush, no? At binabrush natin yung ating mga dahon, ano? Bigyan lang po sila ng tender na pag-aalaga, ano? Na paglilinis, ano? Wag po yung iniis-is kasi maaari pong ma-damage. Before, ganyan yung trabaho ko, yung iniisis-isis, nagkakaroon po ng mga ganyan, no? Parang corkings, no, na tinatawag, yung mga parang namumuo dyan, matigas, sugat, ano. So, kumpara natin, ito yung ating before, no. Ito kasi meron pa akong dalawang lilinisan. Ito na ngayon yung mga ating nalinis, no. So, ang ganda nung kanyang itsura. Mas kumikintab yung dahon, mas kita po yung print ng kanyang mga dahon, yung mga design, no. Mas nakikita siya ngayon na parang yan, pininta, no. So ganyan po yung mangyayari kapag nilinis nyo, no, nung ating dishwashing yung ating mga millionaire snake plants. Mas gumaganda sila. At dahil po dyan, syempre mas natatanggap nila yung enough na sunlight, tapos natatanggap nila yung hangin, no, na kailangan nila, at hindi po nabablock yung ating mga dahon, ano. Sa pamagitan po niyan, maaring magsuloy ng mas marami at mas maging healthy yung ating plants, no. Kung hindi po kasi minsan kung nagkakaroon ng pag-block dun sa mga pangangailangan nila, maaari pong magkulang yung mga necessities nila, no. So ayan po yung ating nilinis na mga millionaire snake plants, ano, na ang gaganda at ang lalaki ng mga dahon. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung serye ng ating pag-aalaga dito sa ating mga millionaire snake plants, ano. At ayan, alam nyo na kung paano sila linisin yung kanilang mga dahon, ano. Nang sa gayon po, mas lalong makapagbigay sa atin ng kagandahan kapag dinidisplay natin at mabigyan tayo ng magandang benepisyo, no. Thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito. Sa mga nagla-like, nag-share at nag-comments ng ating video, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po nang hindi pa nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo pigatong usapan plants and gardening, mag-subscribe na po kano. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Sunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.